Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is February 24, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may 7-Eleven Singkalong Street, Barangay 688, Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Topacio Street, San Andres Bukid, Barangay 805, Santa Ana, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer, lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Opo. Thank you, mama. Maraming salamat po, ma'am. Ingat po. Thank you. Maraming salamat and good morning to all the viewers. Magandang umaga po kay namin sa Patangas na naka-pink po at may parang may Mapusyaw nga yung pink niya eh. parang may palikpik. Sino nga daw yung designer niya? Ako nga yung designer po ni Ma'am Gerville. Magandang. Pagpasingin kaya ako ng ganong partner. Pwede. Pwede, no? Oo, araw-araw iba-iba sa memory ko. Gusto ko yung ganyan katindi yung sleeves. Oo, doble. Wala naman kasi yung mamaya si Balion Florentine at si Nixon ba kayo ba? Meron ka sa ex-Nixon. When politics is set aside and leaders focus on the job, the people truly benefit. Nakikita na kapag inuna ang benepisyo sa kulay ng politika, mas napapabilis ang progreso. Very good Nixon. So, Jimmy Fleming ka na doon. Ang text pa naman, uy, magsuklay ka. maayos ko. Eh, palibasa, ako may buhok, ikaw, Jim. Ano ang say? Sinave ko na ang biglang thank you to Duterte pa rin dahil na back to you siya sa confirmation hearing. Iwalwalan kasi kaya ayan sinamit ang sarili niyang pronouncement. Vanessa Estante, Super Radio Iloilo, Vanessa, pasok! Sabi, requirements ba ng Celeran? Nagsagawa ng second study kahapon ng hapon sa harap ng West Visayas State University. Ang mga miyembro na iba't ibang grupo bilang bahagi ng paborita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Sinuunahan ang aktibidad na inagasapi ng anak bayan at mga doon o sa korupsyon kasama ang ibang pangaralista na may dalang mga steamer at placard. Nakapaloob sa kanilang mga manawagan ang mga katagang impeach para Duterte. Padayon isinabuhi ang EDSA, Marcos Sukson, Duterte, Pasapson. Hinihiling ng grupo ang pagpapatalisik sa pwesto ni Vice President Sara Duterte sa ugnay ng umulay issue sa paggamit ng pondo ng Department of Education at Confidential and Intelligence Part naging ang panawagang huwag susuportahan sa kanyang planong pagtakbo sa 2048. Bukod dito, panawagan ang grupo na dapat managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ugnay ng umulay crimes against humanity sa panahon ng kanyang administrasyon at Managing President Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng mga almaya at korupsyon sa bansa. Ako sa nasa isa ng GMA sa Pinay Studio at sulat pa sa GMA sa Pinay Studio kundi napatotoo. Isa na po ang kumpirmadong nasawi sa pagbuo ng basura sa landfill sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Rodriguez Rizal kay Ronnie Evangelista, isang labi na babae nangangalakal ng basura ang na-recover habang dalawang iba pa patuloy na hinahanap. Kanya aksidenteng nangyari na maaari sanang naiwasan. Pinaalis muna ang mga nangangalakal habang isinasagawa ang compacting o yung pagsisiksik sa mga basura. Dahil dito hiling ng alkalde na imbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, ang naturang insidente
managot ang dapat managot. Aminado naman na pamanan ng landfill na meron silang pagkakamali sa pamahala sa lugar dahil nagsabay ang operasyon ng 4 na bulldozer na naging dahilan para gumuho ang basura. Super balita sa umaga, nationwide! Ibati muna natin happy birthday kina VP Grace Rivera, Actes Espiritu Acenas ng Las Piñas, and happy viewing sa mag-asawang Elsa at Dennis Karunungan at First Australia. At sumayo po kabuha ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po ang inyong kapuso, Joe Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao, radyo na, Bibi pa! labanan ng fake news. Dapat totoo! Alas 9 ng umaga, manalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa saksi sa Double D. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambanang Arnold Clavio at Holy Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZBB, Prime Time. Dapat sa balita, ginawaming panata. Super Radio 594, lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo, totoo. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat ay umaaray po sila. So, isa rin po ito sa tinitingnan po ng Pangulo. Pero, yes ma'am. Yes, sorry ma'am. Pero meron na po isang panukalang batas na naihain niya sa Senado kung ako nagkakamali para gawing national holiday talaga February 25. Opo, bigyan po nila yung versions po nila kay Pangulo para kung maaral at kung maisumiti po nila to, di yan naman po ay a-action na ng ating Pangulo. Handang pag-aralan. Pero no Yes, commitment, opo. ganun ba yan ma'am? Alin po ma'am? Handang pag-aralan pero no commitment of support. Kasi babasahin pa po kung ano yung Early pa pa. Alright. Opo, yes ma'am. Alright, Yusek ma'am, salamat ha. Good morning, As Yusek. usual. Thank you. Until next time ma'am. Until next time. Salamat po. Good morning. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, mga kapuso. Alright, hindi na natin tinanong yun insidente sa... Oo, pero tinataka natin na kunin din yung mga abogado ni Pangulong Duterte dahil oh. si Nasal Panelo, si Delgra, at saka si Mildred talaga hindi nagpapa-interview yun. Pero hoping po kami makahabol silang kung sino man sa kanila na nandun ngayon sa The Hague Mhm. at kasama po na umattend Kaya lang dun sa medyo- hearing kahapon. Medyo Sino may ba? limitation tayo dyan, Weng, kasi ang oras sa dahig ngayon 1 a.m. madaling araw. Oo. So, paguto yung mga tao, hindi na ho namin naapalayan. Ito, Pero ma'am. kung Not pagod sakasakaling this one. papaya, Mahalin mo, bigla bukas. sumagot. Pero ano din, mamayang hapon po, bantay Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Labanan ng fake